Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Agahan. Dahil Sabado ito, gusto ni Harper at ng ibang mga lalaki na magising sa kanilang sariling oras. Hindi rin sila inabala ni Gerald, pumunta siya sa Western Cafeteria ng mag-isa. Maagang dumating si Mila at hinihintay na siya doon. Bumili pa siya ng 2 set ng breakfast para sa kanila. Fried rice na may itlog at ham. Bumili ako ng pagkain para sa iyo. Bilisan mo at kainin mo ito, nakangiting sinabi ni Mila. Hindi naman nahihiya si Gerald. Anong nangyari, Mila? Ano ang gusto mong sabihin sa akin? Tanong niya habang kumakagat. Nagbihis ng maganda si Mila ngayon. Ang kanyang patas na mga binti ay nakalantad, at ito ay nagpakabog ng puso ni Gerald. Hindi mapigilan ni Gerald na titigan siya. Birthday ng lola ko ngayon. Babalik ako para mag-celebrate sa kanya. Kumindat si Mila. Alam mo ang tungkol sa relasyon namin ni Erin, di ba? Huwag mo akong sisihin sa pagiging mababaw ko. Sa katunayan, hindi ako ang uri na mahilig makipagkumpara o gumawa ng mga paghahambing. Sabi nga, napaka-espesyal ng relasyon namin ni Erin. Ganoon na rin tayo mula nang tayo ay pinanganak. Kinukumpara namin ang lahat, mula sa kaninong mas mahusay kumanta, hanggang sa mas mahusay sa pag-aaral, nagsusuot ng mas magagandang damit, at kung sino sa amin ang tumanggap ng mas maraming papuri mula sa lahat. Hindi ko alam kung ipinanganak siya sa kanyang pagiging mapagkumpitensya, ngunit anuman ito, ayokong matalo sa kanya. Ay, tama. Nakuha mo ba ang sinasabi ko? Tanong ni Mila habang nakapot. Tila naiintindihan ito ni Gerald ng kahit kaunti lang. Hindi ko masyadong maintindihan. Sabi niya. Hindi niya talaga nakuha ang sinasabi nito. Marahil ay dahil sa lumaki si Gerald sa isang ganap na kakaibang kapaligiran. Kung tutuusin, alam niya na laging may mga tao sa mundong ito na namumuhay ng mas mahusay at may mga magagandang bagay kaysa sa kanya. Kahit na gusto ni Gerald na magkumpara, dati siyang mahirap na hindi niya kayang bayaran ang mga bagong damit para sa bagong taon. Magkumpara? Paano nga ba siya maikukumpara sa kahit sino man? Naturally, si Gerald ay palaging medyo naiinis sa mga makikipag-away o sa nagpapakita ng kanilang kayamanan. Mayroong pa ring pagtutol mula sa kanyang puso sa tuwing nangyayari ito. Marahil, masasabing labis siyang naguluhan dahil sa mga kalokohan ng mga mayayaman. Bagaman siya ay sobrang yaman mismo, hindi kailanman naintindihan ni Gerald ang mga saloobin ng mayaman at saang direksyon patungo sa kanilang kaisipan. Sasabihin ko ito sa'yo ng malinaw. Gerald, alam mo naman na may boyfriend siya, di ba? Narinig kong sinabi ni Kylie na dasalhin ni Erin ang boyfriend niyang bastard para i-celebrate ang birthday ng lola ko. Narinig ko rin na ang bastardo ay naghanda ng isang espesyal na regalo para sa kanya. Kapag nangyari iyon, marami pupuri kay Erin. Kaya, napagpasyahan kong ibalik ko rin sa akin boyfriend. Tinatanong mo ba ako kung magpapanggap ako bilang boyfriend mo? Tila naintindihan ni Gerald kung ano talaga ang nangyayari ngayon. Gusto kong magpatuloy kang magpanggap na ikaw ang aking boyfriend, at maaari mong ipagpatuloy ang pagpapanggap bilang isang mayamang tagapagmana din. Babalik ako sa aking dorm para maligo bago ako lalabas at bibilhan kita ng mga damit. Gerald. Oh, butihing Gerald. Sana tulungan ako hanggang sa wakas. Nanligaw si Mila. Sa totoo lang, ang dalagang ito ay talagang napakaganda. Naisip ni Gerald na hindi niya kayang tanggihan ang kahilingan niya nang kumurap ang magagandang mga mata niya at binuksan niya ang magandang maliliit niyang labi. Gayunpaman, nakaramdam siya ng kakaibang pakiramdam. Maliwanag naman gusto niyang maging totoong girlfriend si Mila. Sa totoo lang, hindi ko na kailangan magpanggap. Mayaman talaga akong tagapagmana. Mapait na ngumiti si Gerald sa kanyang isip. Sa sandaling sumang-ayon siya sa kahilingan ni Mila, inilabas niya ito para bumili ng mga bagong damit. Talagang napakagwapo ni Gerald sa kanyang bihis. Ngayon, pareho silang nagmamadali sa celebration ng birthday ng kanyang lola. Biglang nagring ang phone ni Mila. Ha? Anong sinabi mo? Okay, sige. Pupunta muna ako doon. Matapos ibaba ang tawag, nagpakawala si Mila ng mahabang buntong hininga. Gerald, kailangan ko munang umalis. Nag-order kami ni Kylie ng isang regalo para sa lola ko, pero may mali dito. Talagang nag-aalala ako. Ganito na lang gawin ito. Magkita tayo ng 11 sa harap ng pasukan ng Royal Dragon Villa.
Tatawagan kita. Walang problema. Tumango si Gerald. Nagmamadaling tumawag si Mila ng isang taxi bago siya umalis. Pilit nang umiti si Gerald. Pasado 9 o'clock pa lang ng umaga. Ano ang gagawin niya sa loob ng 2 oras? Oh, tama. Driver's license. Dapat ay naipadala na sa kanya ang kanyang driver's license. Tumawag siya sa cellphone para tanungin ang tungkol dito. Tulad ng inaasahan, ang package ay nakarating na sa courier. Ayos. Tuwang-tuwa si Gerald, halos tumalon siya ng mataas. Ang kanyang pinakamalaking pangarap ay magmaneho ng kotse. Gusto niyang magmaneho ng sasakyan na pag-aari niya, at hindi ito dapat maging isang mamahaling kotse. Ngayon, sa wakas ay maaari na siyang magmaneho. Ang imamaneho niya pa ay isang Lamborghini. Magsisinungaling siya kung sinabi niyang hindi siya nasasabik. Matapos kunin ang kanyang driver's license, pumunta na si Gerald sa kanyang sasakyan. Vroom. 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 Isang brand new na itim na Passat ang dumaan sa likuran ni Gerald. Pagkatapos nito, ang magandang kotse ay nagmaneho sa paligid ng park. Maraming tao ang naglalakad sa paligid ng park, at ang Passat ay nakaakit din ng pansin ng mga dalaga. Wow, Passat ito. Ito ang pinakabagong modelo mula sa taong ito. Maganda ang itsura. Hindi ba higit sa $30,000 ang halaga nito? Mukhang ito ay top specs, ang kots na iyon ay hindi bababa sa $45,000. Oh my God! Mahigit sa $45,000. Malamang isang mayaman na tao ang may-ari nito. Isang grupo ng mga dalaga ang tahimik na bumulong sa isa't isa habang nakaturo sila sa mga marangyang kotse. Ang parking ito ay tanyag salamat sa Lamborghini. Ang mga nakaraang araw ay nakakita ng isang kakaiba ngunit pamilyar na pattern. Ang bawat isa mula sa universidad na may kotse ay magmaneho sa parking ito upang maakit ang pansin ng magagandang babae. Lalo na kung ito ay isang bagong kotse. Ang may-ari ng Passat na ito ay malinaw na nagmamaneho sa paligid upang ipakita ito sa mga tao. Haha, hindi ba si Gerald yun? Nagkataon talaga. Biglang huminto ang sasakyan at bumaba ang mga bintana. Isang guwapong binata ang nilabas ang ulo mula sa sasakyan. Nang makita ni Gerald kung sino ito, napagtanto niyang kilala niya ito. Ito ay si Jordan Lord, isang lalaki na dumalo sa mga driving lessons kasama niya. Ito ang tao na kinutya siya kasama ang isang mag-aaral mula sa kanyang departamento na ang pangalan ay Nathaniel. Sa umpisa, interesado si Jordan kay Mila, ngunit nang mabalitaan na hinabol siya ni Victor, agad siyang sumuko. Parehong kurso ang kinuha ni Jordan at Gerald, at agad na bumili si Jordan ng kotse pagkatapos makapasa sa mga tests. Halatang nandito siya para lang magpakitang gilas. Hindi siya gusto ni Gerald, pasimpleng tumango lamang si Gerald nang makita siya. Nabili ko lang ang baby ko na ito ng $52,000. Ngayon lang kami nakakuha ng driver's license, Gerald. Dapat kang magmaneho ng kaunti. Kung hindi man, baka makalimutan mo kung paano. Ngumiti ng matagumpay si Jordan. Maraming mga babae ang tumingin sa kanila nang marinig ang malakas na pananalita ni Jordan. Nakita nila na inaasar ni Jordan si Gerald. Bagaman si Gerald ay walang laban kay Jordan, mayroon siyang sariling dahilan para gawin ito. Una, tumingin siya ng masama kay Gerald sapagkat siya ay isang mahirap at nakaramdam ng tagumpay matapos na ipagmayabang ang lahat sa kanya. Pagkatapos, gusto ni Jordan na kausapin si Mila kapag mayroon silang mga driving lessons. Gayunpaman, interesado lamang si Mila na kausapin si Gerald. Ito ay hindi kapanipaniwala kaya hindi natuwa dito si Jordan. Matapos ang pagkutya kay Gerald, hindi mapigilan ni Jordan na makaramdam ng fulfillment at nasiyahan din siya. Jordan, saan ka pupunta? Gusto naming maglakad-lakad. Pwede ba naming hiramin ang sasakyan mo? Ang ilang mga dalaga ay nahihiya. Oh, syempre. Natawa si Jordan. Pagkatapos nito, lumingon ulit siya kay Gerald. Gerald, gusto mo bang imaneho ang kots ko at ihatid ang mga babae? Umiling si Gerald, hindi na. Oh? Jordan. Napakasama mo. Sino ang gustong sumakay sa isang kotse na minamaneho ng tulad mo ha? Sakto. Tingnan mo ang kanyang itsura. Sapat na para husgahan siya ng isang tingon. Mahihiya akong sumakay sa kotse niya. Haha.
Kahit napayagan ni Jordan na ipahiram sa kanya ang kanyang kotse, maglalakas loob ba siyang magmaneho nito? Kung nasira ito, hindi siya makakabayad kahit na ibenta niya ang kanyang sarili. Nagtawanan ang tatlong babae. Pagkatapos nito, sumakay na sila sa sakyan ni Jordan. Ang mga kababaihan sa panahong ito ay matapang. Ang nais lamang nila ay ang mga mayamang kasintahan o sugar daddy na magpapalaki sa kanila sa kanilang mga araw sa kolehiyo. Maaari silang makatipid ng kanilang sariling pera, makabili sa kanilang sarili ng maraming magagandang damit. Sobrang perpekto nito. Walang sinabi si Gerald matapos pakinggan ang mga pangit nilang panlalait. Pasimple niyang hinugot ang susi ng kanyang Lamborghini at lumakad papunta sa kanyang supercar. Hoy, Jordan, tingnan mo. Ang nakakaawang tao na nakausap mo ay naglalakad papunta sa Lamborghini. Hihi! Ang Lamborghini ay isang sikat na brand. Ang epal na iyon ay sinusubukan sigurong tingnan ang kotse. Siguro kukuha pa siya ng ilang larawan para may post ang mga ito sa social media. Ipapakita kung gaano ito kaangas. Maraming mga taong tulad niya. Iritabling sumagot ang mga babae. Siguro nga. Gagawin ang lahat ng mga ganyang uri ng tao. Ngumisi si Jordan. Nga pala, Jordan, alam mo ba kung sino ang may-ari ng kotseng ito? Hindi ko talaga alam, pero marami akong masasabi sa'yo tungkol sa configuration at interior sa loob ng kotseng ito. Ito ay isang first-class design. Kahit ang isang simpleng bahagi nito ay ginawa sa pamagitan ng mahigpit na mga kalkulasyon ng data, personal itong hinanda ng isang master na may dekada ang karanasan. Nakangiting sagot ni Jordan. Nakuha mo ang interes namin, Jordan. Pwedeng ipaliwanag mo pa sa amin para malaman namin ang tungkol sa kotse. Tanong ng isa sa mga babae, na may sorpresa sa kanyang mukha. Sinasabi nila ito hindi dahil gusto nilang matuto ng higit pa tungkol sa mamahaling kotse, pero gusto talaga nilang patagalin pa ang oras. Kung isipin ito, alas 9 pa lamang ng umaga, at kahit bigyan nila siya ng isang lokasyon at dinala sila ni Jordan doon, ito ay isang pansamantalang engkwentro lamang. Kung papatagalin pa nila ito ng sandali, oras na para magtanghalian. Hindi ba dapat ilibre sila ni Jordan sa tanghalian noon? Hindi ba palalalimin nito ang kanilang relasyon kay Jordan? Ang mga dalaga ay talagang mahusay sa kanilang mga mingames. Hindi ito inisip ni Jordan, ipinarada niya ang sakyan sa gilid bago hinatid ang grupo ng mga dalaga sa marangyang supercar. Hindi siya nagsiselo sa Lamborghini, alam niyang sapat nang nagtatrabaho siya ng maayos sa buong buhay niya, walang paraan na maabot niya ang ganoong punto. Sa parehong oras, lumakad din si Gerald papunta sa kanyang Lamborghini. Miss. Pwede bang lumayo ka? Kinusot ni Gerald ang kanyang ilong habang nakatitig sa isang babae na may mahabang buhok, ito ay matapang na nakaupo sa hood ng kanyang Lamborghini. Bakit mo ako sinasabihan na umalis? Sino ka ba? Lumayo ka sa daan ko, sigaw sa kanya ng magandang babae na may mahabang buhok. Ang taong ito ay nakasuot ng mga damit na medyo bago ay may magandang tingin sa kanya. Gayunpaman, marami na siyang nakita na mga gwapong tagapagmana. Sino ba si Gerald? Bakit ang lakas ng loob niya na hilingin siya na lumipat? Oo nga. Tama yan. Sino ka ba? Tignan mo ang sarili mo. Ano ang karapatan mong hilingin sa amin na lumayo? Alam ko na bilang mga babae, medyo walang saysay tayo at nasisiyahan lang kaming mag-selfie. Bukod pa dito, medyo nainggit kami kapag nakakita kami ng mga mamahaling kotse. Hindi ko talaga inasahan ang isang lalaki na nakakadiri, ang talagang inisip na makapag-selfie din siya. Oo nga. Tigilan mo na ang kahiyan mo. Ang mga dalaga na nakapalibot sa babae na may mahabang buhok ay nagsama-sama para maliitin at asarin si Gerald. Nabigla si Gerald sa mga mayabang at bastos na mga sinabi nila. Buwisit. Kaunti lang ang sinabi niya, bigla na siyang ginera ng napakaraming tao. Naglakad si Jordan papunta kay Gerald habang nakataas noo siya. Brother Gerald, ano ang iniisip mo? Bakit ka nagsiselfie dito? Gusto mo bang tulungan kita? Pagkatapos nito, ibinaling niya kaagad ang tingin sa magandang cheese na nakaupo sa front hood. Ganda, pwede kang umupo sa car hood hanggat gusto mo. Ang chassis ng Lamborghini ay kakaiba kumpara sa ibang supercar. Solid ito. Tiyak na kakayanin ito sa magaan mong katawan. Hahaha. Salamat, Pogi. Napaka-sweet mo, hindi ka katulad ng nakakadiri na epal nang yan. Nga pala, Pogi, pwede mo ba akong kunan ng picture?
Pikturan mo ako ng malayo sa kotseng ito. Ang magandang may mahabang buhok ay may mahusay na impression kay Jordan. Siyempre, higit na handang mag-snap sa kanya ng litrato si Jordan. Kung sa bagay, bakit pa siya bumili ng Passat? Hindi ba para makakuha ng babae? Masiglang tumango siya sa hiling ng babae. Brother Gerald, pwede mo bang wag harangan ang kamera? Umiling si Jordan habang pinapaalala ang kay Gerald na nakatayo sa tabi ng sasakyan. Damn it, umalis ka nga dito, sumisigaw ang magandang babae na may mahabang buhok habang walang pasensya na kumakaway. Hey! Kayo ang dapat umalis. Malamig na sagot ni Gerald. Sa una ay nagkaroon siya ng napakasimpleng kaisipan. Nais niya na tumabi ang magandang dalaga para imaneho niya ang kanyang sasakyan. Pagkatapos nito, makukuha niya ang anumang larawan na gusto niya. Sa halip, ang kanyang mapagbigay na kilos ay sinagot ng pangungutya, kahit na sa punto na pinapagalitan na siya ng magandang chicks. Ito ay totoo lalo na para kay Jordan, na engganyo sa sandaling makita siya. Ginamit lang ba niya si Gerald para ipagkumpara sa sarili niya para lang magmukha siyang mayaman at kaakit-akit sa harap ng mga babaeng ito? Ginagamit ba niya ang kababaang loob ni Gerald para patunayan kung gaano siya kalakas at kagaling? Minamaliit niya ba si Gerald upang masiyahan sa kanyang sariling kabanalan? Naramdaman ni Gerald na ang lahat ay masisira kung magpapatuloy siyang manatili sa kanyang low-profile na pamumuhay. Hindi magtatagal, hahabulin na siya ng lahat ng tao. Kung iyon ang magiging kaso, bakit niya ipapagpatuloy ang kanyang pagiging low-profile? Sino ang sinasabihan mong umalis? Totoo ba na naglakas loob ka na itaas ang boses mo sa akin? Sumigaw ang babaeng may mahabang buhok sa sobrang gulat. Sa sandaling sumiklab ang kanyang marahas na galit, tinaas niya ang kanyang mga kamay at handa na siyang patulan si Gerald. Beep! Beep! Sa isang saglit, ang apat na ilaw ng Lamborghini, na nanahimik ng higit sa isang buwan, ay kuminang ng maliwanag. Pagkatapos, mabilis na nabuhay ang ng kotse na may isang mababang dagundong. Ang mga pinto ay hindi nakaklik at bumukas pa itaas. Ang kotse ay tila kumikinang ng napakaliwanag, ang katawan nito ay naglalabas ng isang ningning sa ilalim ng maliwanag na sikat ng araw. Mukhang matagal na itong naghihintay para bumalik ang may-ari nito. Inilapag ni Gerald ang susi sa kanyang kamay. Pagkatapos nito, dahan-dahan siyang lumakad papunta sa kots at dumiretso para sa driver's seat. Sobrang tahimik ng paligid para sa higit sa isang dosenang mga dalaga ang nakatayo ng malapit sa oras na ito. Ang biglang katahimikan ay parang planado na ng mundo na mangyari ito ng maaga. Ang buong lugar ay naging ganap na tahimik. Bukas ang mga mata ng lahat ng masaksihan nila ang eksena. Ang bibig at mga mata ni Jordan ay bumukas ng malaki. Si Gerald ang nagmamay-ari ng Lamborghini na ito. Isang malakas at matinding hiyaw ang sumira sa buong katahimikan. Siya nga. Ang may-ari ng sasakyan ay siya pala. Kuya, ang hot mo naman. Ano ang pangalan mo? Maaari ko bang makuha ang iyong number, kuya? Mayroong ilang mga batang babae na naglakas loob na kumilos na parang ngayon lamang nila nakilala ang kanilang pinakamalaking idolo. Diretso silang sumugod sa harap ng sasakyan ni Gerald. Isang Lamborghini, nagkakahalaga ng $2,600,000. Ito ang ganap na luho na pinangarap ng lahat na makuha. Ang kutsing lamang ang nakabuo ng napakalaking kaguluhan. Lahat sila ay walang pasensya at sabik na naghihintay sa pagdating ng araw na ito. Ngayon, ang batang may-ari ng kotse ay sa wakas ay lumitaw sa harap nila. Nasa sasakyan si Gerald. Bagaman naka-soundproof ng maayos ang kotse, naririnig pa rin niya ang hiyawan ng mga babae sa labas. Sa katunayan, napakasarap ng kanyang pakiramdam ngayon. Sa wakas ay maaari na niyang imaneho ng sarili niyang kotse, ngunit ang pinakamahalaga, sa wakas ay maitataas na niya ang kanyang ulo. Didi. Sinubsob ni Gerald ang bintana ng kanyang kotse. Ngumiti siya kay Jordan, na tulala sa gilid, habang sinabi niya, Jordan, gusto mo bang subukan na imaneho ang kotseng ito, pang-inis niya? Ibinalik ni Gerald ang eksaktong tanong ni Jordan gamit ang parehong pamamaraan ng pananalita. Napamura lang si Jordan. Hindi niya kailanman imamaneho ng kahit kaunti ng kotseng ito. Ang kanyang mukha ay kahit na naging madilim. Ang taong minamaliit niya kanina ay mayaman pala. Hindi pa babanggitin kung paano pa niya sinubukan na biruin si Gerald kanina. Hindi siya duwag, simpleng ayaw niya lang lumaban talaga. Si Jordan ay talagang walang iba kundi ang isang clown sa harap ni Gerald.
Ang kanyang Passat ay nagkakahalaga ng halos $40,000. Ang Kotse ni Gerald ay nagkakahalaga ng tumataginting na $2,600,000. Damn it! Sapat na iyon para makabili ng nineti na mga Passat. Mas masahol pa ang katotohanan na si Jordan ay walang ideya kung sino o kung ano ang kanyang na-offend. Ang tatlong dalaga na una na sumakay sa kotse ni Jordan ay walang imik din, paano pa ang magandang babae na may mahabang buhok na nasa hood ng kotse ni Gerald. Sa madaling saliga, ang lahat ay nabigla nang masaksihan nila ang hindi kapanipaniwalang eksena. Nag-drive si Gerald sa gitna ng kaguluhan. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nagpakita ng ganito ugali si Gerald sa publiko. Bukod pa dito, nagawa lamang niya ito dahil naramdaman niyang hindi na ito pwedeng palampasin pa. Biglang tumunog ang cellphone ni Gerald. Si Mila ang tumatawag sa kanya. Agad niyang sinagot ang tawag. Gerald, nasaan ka? Bakit wala ka pa dito? Bilisan mo at pumunta ka na. Sumakay ka ng taksi kung hindi ka makakaabot sa oras. Hinihintay kita sa harap ng pasukan ng Royal Dragon Villa. Okay, pupunta ako doon, sagot ni Gerald. Bago niya ibaba ang telepono, tila narinig ni Gerald na kinakabahan na sinabi ni Mila, tapos na ako. Hindi ko sinasadya na mali ang nasabi ko. Para ring may isang babae na nakatayo sa tabi niya na nagtanong, Mila, hindi ba si Gerald ang iyong boyfriend? Hindi ba siya kagaya ng sobrang yaman o kung ano? Bakit siya sumakay ng taxi? Hindi na masyado pang nag-isip si Gerald nang marinig niya ang boses sa telepono. Nagmadali agad siyang magpunta sa Royal Dragon Villa. Isa itong villa na katulad ng Mountain Wayfair Entertainment. Meron itong kasamang libangan at kainan sa loob. Ngunit pagdating sa mga pasilidad, malayong malayo ito kung ikukumpara sa Mountain Wayfair Entertainment. Kahit na hindi ito maikukumpara sa Mountain Wayfair Entertainment, ito pa rin ang lugar na pinupuntahan ng mga second at third tier family para sa kanilang pagtitipon. Dito gaganapin ngayong araw ang handaan para sa kaarawan ng lola ni Mila. Pagkatapos makarating, minaneho ni Gerald ang kanyang sasakyan patungo sa parking lot sa tabi. Okay na. Tila pautal-utal sa pagsasalita ang security guard na nasa edad na 50 anyos na. Kung susundan ang kanyang utos, malamang ay dumiretso na ang sasakyan ni Gerald sa kanal kung di dahil automatic parking system ng kanyang Lamborghini. Wala nang ibang nagawa si Gerald kundi mapangiti. Itinaas niya ang kanyang kamay sa kabinigyan ng $15 ang security guard. Balak niya ilibre ang guard ng isang kaha ng sigarilyo para may mayoyosi ang guard. Salamat ng marami. Isang sabik ngunit mabagal na pasasalamat ang kanyang narinig sa kanyang likod. Sa mga sandalin din na iyon, sa entrance ng villa. Oh my God! Mila? Halos 11 o'clock na. Bakit wala pa din yung boyfriend mo na si Gerald? Isang dalaga ang nakatayo sa tabi ni Mila. Tila siya ay 24 years old. Nakasuot siya ng salamin at tila masungit at mayabang. Ngunit siya ay walang kaduda-dudang napakaganda. Huwag ka mag-alala pinsan. Saglit na lang dadating din si Gerald. Sagot ni Mila at napangiti na lang. Ang kanyang second cousin ang ikalawang anak ng kanyang tita. Ang pangalan niya ay Rita at siya ay napakaganda. Malapit sila ni Mila sa isa't isa simula pa ng kanilang kabataan. Siya ang pinakamagandang babae sa eskwelahan noong nag-aaral pa sila. Kahit na ngayong nakagraduate na siya at nagtatrabaho na sa isang kumpanya, madami pa ring umaaligid sa kanyang paligid sa kumpanya. Kahit na maamo ang kanyang istura, kabaligtaran nito ang pag-ugali ni Rita. Napakataas ng kanyang standards at hindi siya magkakaroon ng interes sa ordinaryong mga lalaki. 3 taon na ang nakakalipas nang makagraduate siya. Hindi kailanman sumagi sa pag-iisip ni Rita ang pumasok sa isang seryosong relasyon hanggang ngayon, ngunit interesado siya na makita ang boyfriend ni Mila. Ang interes niya sa kay Gerald ay isang pagtataka lang ng isang miyembro ng pamilya. Dahil may boyfriend na ang kanyang pinsan, hindi ba dapat lang na makita niya kung kwalipikado siya talaga? Mila, pasensya na at pinaghintay kita ng matagal. Bigla na lang narinig ang boses ni Gerald sa gitna ng katahimikan. Inisip ni Mila na magtataksi si Gerald papunta. Dahil dito, meron na siyang nakahandang palusot para sa kanyang pinsan na si Rita. Ngunit nagulat si Mila nang makita niya si Gerald na naglakad patungo sa kanila mula sa kabilang direksyon. Sa wakas nandito ka na Gerald. Halika dito. Ipapakilala ko sa iyo ang ultimate bestest sister ko sa iyo.
Agad na niyakap ni Rita ang mga braso ni Gerald. Siya ang second cousin ko, si Rita. Mas matanda siya ng 4 na taon sa atin. Ano sa tingin mo? Maganda siya, di ba? Sinulyapan ni Gerald si Rita bago siya tumango ng kaunti. Talagang napakaganda ng babaeng ito. Teka. Kung sinasabi mo na maganda ang pinsan ko, ibig sabihin hindi ka na nagagandahan sa akin. Paasar na sinabi ni Mila. Seryoso. Talagang kapanipaniwala ang acting niya. Hindi. Ikaw ang maganda, Mila. Well, parehas kayong maganda. Parehas kayong maganda. Sagot ni Gerald habang pinupunasan ang pawis sa kanyang noo. Naku, Mila. Huwag mo na asarin si Gerald. Hindi mapakali si Rita nang makita na naglalanding ang magkasintahan sa kanyang harapan. Marahil ito ay dahil matagal na din siyang single at hindi niya masikmura na makitang naglalandian ang ibang tao. Kabilang na dito ang kanyang pinsan. Nakapamiwang si Rita habang tinitignan si Gerald. So ito ang boyfriend ni Mila. Maganda ang pagkakaterno ng kanyang suot at medyo magaratingnan. Matatag ang kanyang tingin at kita ang kumpiyansa sa kanyang mga kilos. Marahil ay bibigyan niya si Gerald ng 9 na puntos sa kanyang unang impresyon, 9 na puntos sa 100 puntos. Sinasalamin ng kanyang panghuhusga kung gaano kasungit at kayabang si Rita, at ito ang isa sa mga dahilan kung bakit wala pa rin siyang kasintahan hanggang ngayon. Hello, Gerald. Nabanggit sa akin ni Mila na may negosyo ang pamilya mo. Anong klaseng negosyo meron kayo, kung okay lang sa'yo na malaman ko? Tanong ni Rita habang nakapamiwang. Ay, halos lahat, iba't ibang negosyo at industriya. Sa katunayan, isa itong tanong na hindi alam kung paano sasagutin ni Gerald. Dahil laging binabanggit sa kanya ng kanyang ate na iba-iba ang negosyo ng kanilang pamilya. Sa madaling salita, sangkot ang kanilang pamilya sa halos kalahati ng kapital o industriya ng bunog daigdig. Bukod dito, nagmula siya sa isang napakalaking pamilya na ang negosyo ay minana pa nila ilang daang taon na ang nakakalipas. Hindi masyadong nagsasabi si Jessica tungkol sa kanilang pamilya. Dahil kaunti lang ang kanyang nalalaman sa kanyang pamilya, hindi niya masasagot ng maigi ang mga katanungan ng ibang tao. Parang walang pulidong sagot Sobrang nakakalito naman. Napailing na lang si Rita at napangiti. Narinig ko na nagkakilala kayo ni Mila habang nag-aaral kayong magmaneho. Nakuha mo na siguro ang lisensya mo. Nakabili ka na ng sasakyan. Muling nagtanong si Rita. Oo, meron siya. Bumili siya ng Bumupito series. Sinabihan siya ng kanyang pamilya na mag-aral magmaneho muna. Ngunit walang balak si Gerald na magmaneho ngayon. Kaya sinabihan ko siya na mag-taxi na lang papunta dito. Alam ni Mila na hindi mabuting itago ang ilang mga bagay mula kay Rita. Ngunit ngayon, wala siyang ibang magagawa kundi magsinungaling upang hindi may stress si Gerald. Kailangan niyang itago ang katotohanan. Bumupito series. Merong nakakairitang lalaki sa department ko na parehas ang minamanehong kotse. Sinubukan niya akong ligawan pero sinabihan ko lang siya na lumaya sa harapan ko. Sagot ni Rita habang umiling. Dahil sa mga pangyayari, mukhang maayos at maganda ang takbo ng negosyo ng pamilya ni Gerald. Gayunpaman, malayo pa rin siya para maging boyfriend ni Rita. Talagang napakaganda ni Rita. Ito ang kanyang kapital. Ang kanyang hangarin ay mapakasal sa isang napakayamang at makapangyarihang pamilya. Gusto niya makahanap ng isang mayamang mapapangasawa na kayang ibigay ang lahat ng kanyang gusto. Sa katunayan, hindi importante ang kanyang edad kung mas matanda o mas bata siya kesa sa kanya. Ang pinakaimportante, kailangan niyang magmula sa isang napakayamang pamilya. Para sa kanya, ang isang mayamang lalaki ay hindi isang tao na nagtayo ng sariling kumpanya at may ari-arian na higit sa $15 million. Ang pakay niya ay iyong mga tagapagmana ng malalaking negosyo at mga empere. Hindi alam ni Rita kung kailan siya nagkaroon ng ganitong mga ambisyon at pag-iisip. Ngunit isang bagay lang ang sigurado, maliwanag na ito ang kanyang gusto. Sa oras din na iyon, umiling si Rita at persahang ngumiti bago sinabi, "Well, Mila. Magsisimula na ang handaan para kay Lola. Kailangan na natin pumasok." Tuluyan ang nawalan ng interes si Rita na makipag-usap pa kay Gerald. Dumila si Mila bago bumulong, "Gerald, huwag ka magalit sa pinsan ko. Ganito na talaga siya dati pa. Walang sapat sa kanyang paningin maliban na lang kung isa-isang anak ng isang napakayaman at maimpluwensyal na pamilya. Pero hindi dapat siya magpatuloy na ganito." Ngunit anong magagawa ni Gerald?
Dapat ba nasabihin niya sa kanya na isa talaga siyang anak ng isa sa mga pinakamayaman at makapangyarihang pamilya sa buong mundo para ang pinsan niya ang magpakasal sa kanya? Malinaw na napaka-imposible mangyari ng bagay na iyon. Dagdag pa dito, masyado siyang nayabangan kay Rita. Kalimutan na. Matapos ang lahat, tinutulugan niya lang si Mila na magsinungaling ngayong araw. Hindi ito isang bagay na dapat seryosohin. Pagkatapos ay naglakad silang tatlo papasok. Halos buong pamilya ang nagpunta sa handaan ngayong araw. Ang kanyang mga tito, kanyang ama, tita, second cousin brother, at iba pang mga kamag-anak ay pumunta. Booked out ang buong Royal Dragon Villa para sa espesyal na handaan ngayong araw. Sandamakmak na tao ang nagsimulang pumasok nang malapit na magsimula ang handaan. Grandma, I wish na humaba pa ang iyong buhay at na magkatotoo ang lahat ng pangarap mo. Hahaha. Ang babaeng silver ang buhok ay magara ang pananamit at nakangiti habang nakaupo sa gitna ng lahat. Tinignan niya ang kanyang apo na si Irene at sinabi, Irene, ayoko nang humaba pa ang buhay ko. Pero kung pangarap mo na matupad ang lahat ng pangarap ko, ang pinapangarap ko ay makasal ka na sa lalong madaling panahon. Hindi na katulad kung paano para sa kanila noong panahon kumpara sa mga batang magulang ngayong panahon. Ang inaasahan ng mga matatanda ngayon ay dapat naghahanap na ng mapapangasawa ang isang dalaga kapag 23 o 24 years old na sila. Opo, Grandma. Ipapakilala ko po sa inyo ang boyfriend ko, si Kenneth. Ngumiti si Irene bago dahan-dahan hinatak si Kenneth sa kanyang tabi. Habang nakatayo siya sa tabi, maraming kamag-anak at mga kaibigan ang hindi mapigilan na mapangiti sa pagsang-ayon habang nagkomento, mukhang napakatalentado ng binatang ito. Sa pagkakaalam ko napakayaman din ng pamilya niya. Grandma, tanggapin niyo po itong munting regalo ko sa inyo. Tingnan niyo po. Ngumiti si Kenneth habang may inilabas mula sa kanyang bulsa. Sa sandaling inilabas niya ang bagay na iyon, napanganga ang lahat. Isang jade na singsing. Napaka-filial mo naman, Kenneth. Ang jade ring na ito ay nagkakahalaga ng higit sa $10,000 o $12,000. Skit. Hindi mapigilan ng lahat na mapahanga. Dahil talagang napaka-filial ng isang lalaki na bigyan ang lola ng kanyang girlfriend ng isang jade na sising para sa kanyang kaarawan. Okay. Erin, bilisan mo at paupuin mo na si Kenneth. Napakasaya ng kanyang lola nang matanggap ang singsing na hindi na niya napigilan ng umiti. Hindi niya magawang ilapag ang singsing. Habang tinitignan niya si Kenneth, mas lalo niya iyong nagugustuhan. Kahit ang tatay ni Irene ay naging proud sa mga sandaling iyon. Sa katunayan, ang dahilan kung bakit nagtipon ang lahat dito ngayon ay upang ipagdiwang at batiin ang Golden Lady para sa kanyang kaarawan ay hindi lamang upang ipakita ang kanilang filial piety. Maliit na bagay lang ito. Ang malaking rason ay ang dahil hawak pa din ng matandang ang ari-arian na naiwan ng mamamatay ang kanyang asawa. Mayroon silang 3 anak na lalaki at 2 babae, ngunit ang matandang babae lang na ito ang siyang magpapasya sa huli kung kanino ipapamana ang lahat ng ari-arian. Kaya napakagarbo ng kanyang kaarawan bawat taon. Granda, ito po si Claire, ang girlfriend ko. We would also like to wish you a very happy birthday. Nagdasal si Kylie at malaki ang ngiti habang inabot ang kanyang regalo sa kanyang lola. Hindi mapigilan ng matandang babae na lalong lumaki ang ngiti sa pagkakataong ito. Ang susunod ay isang binata na 25 o 26 years old. May suot siyang blue suit at nakabrush ang kanyang buhok. Punong-puno siya ng charisma. Kahit sino ay magsasabi na mukha siyang isang matagumpay na tao sa isang sulyap. Ang pangalan niya ay Mason Smith, at siya ang pinsan ni Mila at kapatid ni Irene. Nakatingin ang lahat sa kanya ng mga sandaling iyon. Napaka-mature ni Mason at meron siyang maayos na career. Bukod dito, siya talaga ang pinakamaabilidad sa pamilya dati pa. Siya din ang may pinakamataas na grado sa lahat ng anak at apo sa pamilya. Maliban dito, siya ang tagapagmana ng pamilyang Smith. Grandma, pinapalangin ko na magkaroon ka ng mabuti at masaganang buhay at swerte. Nga pala Grandma, siya po ang bago kong girlfriend, si Queenie. Agad na ipinakilala ni Mason ang kanyang girlfriend. Good. Lahat kayo may malaking sorpresa para sa akin ngayon. Kailangan kong kilalanin ang aking biyenan. Queenie, ano ang trabaho mo? Sumagot si Queenie, Grandma, sab mo po ako nagtatrabaho. Deputy manager po ako ngayon dahil kay Mason. Mabuti. Nakilala mo ba si Mason habang bumibili siya ng sasakyan? Tumango si Mason at sumagot, Opo Grandma.
Hindi ko ba nasabi na bumili ako ng sports car nung kailan? Doon ko nakilala si Queenie. Okay, Saj Queenie. Halika. Halika dito at umupo as tabi ko. Sumenyas ang kanyang lola. Kapatid, hipag, halika at maupo kayo dito. Bumati din si Irene habang nakangiti. Naging malaki ang impresyon na ginawa ng magkapatid ngayong araw sa pamilya. Bumati na ang lahat ng kanyang anak at ibinigay ang kanilang mga panalangin alinsunod sa hierarchical order at halos lahat ng mga apo ay nagbigay na din ng kanilang mga bati sa kanilang lola. Dahil dito, dapat handa na magsimula ang kainan. Ngunit tila hindi pa handa ang Golden Lady na bida ngayong araw. Para bang may hinihintay pa siyang tao. Pakiramdam niya hindi kumpleto ang selebrasyon kung hindi siya babatiin ng taong ito. Sino siya? Sino pa, walang iba kung hindi si Mila, ang pinakamamahal na apo ng matada. Aking anak, nasaan ang apo ko na si Mila? Tanong ng malakas ng matanda. Ang mga magulang ni Mila, sina Gavin at Helen ay nagpunta din sa pagdidiwang. Kamakailan lang nang halos magsara ang kumpanya ni Gavin dahil sa pangit na pamamalakad at galit na galit ang matanda dahil dito. Hindi inaasahan bago mahuli ang lahat. Isang investment mula kay Mark Crawford ng Mayberry City ang naging biyaya na nakatulong upang maresolba ang krisis. Hindi lang naresolba ang mga problema ng kumpanya, lalo pang umunlad ang kumpanya sa bagong level. Naging masayang-masaya ang matanda dahil dito. Dahil dito, mas lalo niyang naging paborito si Mila. Sa sandaling tinanong niya kung nasaan si Mila, namutla ang mukha ni na Irene at Mason. Wala silang ibang magawa kundi itago ang selos na kanilang nararamdan. May hinihintay na kaibigan si Mila at maya-maya lang nandito na din siya. Oh? May boyfriend na din si Mila. Parang meron. Sagot ni Gavin. Inabisuhan na siya ni Mila na dadalhin niya ang kanyang boyfriend ngayong araw. Nagsimulang mag-usisa si Helen tungkol sa pagkakakilanlan ng boyfriend ng kanyang anak na babae, ngunit tumanggi si Mila na ibunyag ang tungkol kay Gerald. Pasimple niyang sinabi sa kanila na maging matiyaga at sumunod na lang. Hindi maintindihan ni na Gavin at Helen ang iniisip niya. Ma, tingnan mo, nandito na si Mila. Sa mismong sandaling iyon, maingat na kinuha ni Mila si Gerald sa tabi niya habang naglalakad sila sa gitna ng mga tao. Mas maaga sana sila doon kung hindi dahil kay Gerald na kailangang gumamit ng banyo. Wow, pamangkin, si Mila ay talagang nagiging mas maganda. Tingnan mo. Boyfriend ba ang taong nakahawak sa kamay ni Mila? Sino ang lalaking ito? Kaninong anak siya? Bakit hindi ko pa narinig ang tungkol sa kanya? Talagang mapalad ang taong iyon. Isang grupo ng mga kamag-anak at kaibigan ang tumuro kay Gerald. Siya ito. Nang makita ni Helen si Gerald, nalaki ang mga mata niya sa hindi makapaniwala. Hindi nakakagulat na ang kanyang anak na babae ay patuloy na tumatanggi na ibunyag kung sino ang kasintahan. Ito ay walang iba kundi ang nakakainis na binata na ito. Totoo nga. Kung sinabi sa kanya ni Mila ang tungkol dito, imposible para sa kanya na payagan silang magsama ngayon. Sino siya? Tanong ng matandang babae. Hindi naglakas loob si Helen na sagutin ang tanong niya. Ano ang gagawin ng matandang babae kung nalaman niya na ang kanyang apo ay kasama ng isang tulad ni Gerald? Lola, payagan mo akong ipakilala siya sayo. Siya ang boyfriend ko, si Gerald. Ganap na hindi pinansin ni Mila ang nakasisilaw na hitsura ng hindi pag-aproba ni Helen habang ipinakilala niya si Gerald sa kanyang lola. Oh? Mila, may boyfriend ka rin pala. Biglang natuwa ang matandang babae. Ito ang kanyang minamahal at pinapabora na apo. Alam na alam niya ang kanyang apo at alam niyang na ang boyfriend na kanyang pipiliin ay tiyak na magiging pambihira. Gerald, kamustahin mo ang aking lola? Malumanay na sinabi ni Mila habang mahinahon na nakahawak sa kamay ni Gerald. Ito ba ang kauna-unahang pagkakataon na dumalo si Gerald sa isang malaking party? Hindi mapigilan ni Gerald na makaramdam ng kaunting pagka-awkward dahil alam niyang ito ay acting lamang. Ang kanyang isip ay gumala habang sina Gavin, Helen, Kelly at Irene ay nakatingin sa kanya na may labis na galit. Magsasalita pa sana siya nang biglang sumabad si Mila. Teka! Sa oras na iyon, may sumabad na isang nagiyelong boses. Malinaw na si Irene iyon. Noong huling pagkakataon magkasama si Mila at Gerald, sina Irene at Kenneth ay sinampal sa muka sa harap ni Sin. Napahiya siya sa harap ni Mila. Ang daming puot at sama ng loob ang nakabaon sa puso niya ang nagdulot kay Irene na magkaroon ng insomnia hanggang sa araw na ito.
Napaka-curious niya mula noon at nagtaka kung sino talaga si Gerald. Matapos mahukay sa background check mula sa kanilang universidad, nalaman niya na si Gerald ay walang iba kundi isang second-generation rich kid na naka-jackpot. Siguro siya ay walang iba pa kundi isang kaawa-awang mahirap na walang pera o kapangyarihan bago mangyari iyon. Dagdag pa, hiniwalayan siya ng kanyang sariling girlfriend dati. Pagkatapos ay nakilala niya si Mila noong nag-aaral silang magmaneho. Ngunit naramdaman ni Irene na walang simpleng dahilan kung bakit mahuhulog si Mila sa isang tulad niya. Bakit magkakakilala din sila ni Sin? Ha! Nakakatawa. Gayunpaman hindi mahirap hulaan ang dahilan. Matapos manalo ng loto, gumastos sa kung saan-saan si Gerald. Bumili pa nga siya ng isang bag na nagkakahalaga ng $50,000 at gumastos ng 1 tonelada sa iba't ibang mga restaurant sa Mayberry Commercial Street. Siguro, nakasalubong ni Sin si Gerald noon at inisip na si Gerald bilang isang kasindak-sindak na mayamang tao. Sa katunayan, hindi si Sin ang unang nakaranas ng ganoong sitwasyon na kung saan ay gustong-gusto ng ibang tao si Gerald. Natawa si Erin sa katapangan ni Mila na dalhin si Gerald dito. Kaya bigla siyang nagtanong na may malamig na ekspresyon sa kanyang mukha, "Mila, Gerald, dahil nandito ka ngayon, hindi mo ba bibigyan ng regalo si Lola?" "Siyempre magbibigay ako ng regalo kay Lola." Naguguluhan si Mila nang sumagot siya. "Ang regalo mo ay personal mong ibibigay." "Ang tanong ko ay para kay Gerald. Dahil siya ang iyong boyfriend at mula nang sinabi mong si Gerald ay isang mayamang second generation, hindi ba't mas mayaman siya kumpara kay Kenneth noon?" Kung ganon, lahat tayo ay talagang naiintriga kung anong uri ng regalong ang meron si Gerald kay Lola. Tama yan. Dahil ito ang kanilang unang pagkakataong magkita, dapat siyang magdala ng isang regalo. Sino siya? Tila parang may kakayahan ang kanyang pamilya. Ang mga kamag-anak at kaibigan ay biglang nagtipon-tipon at nag-usisa. Naghihingalo sila para malaman kung ano ang regalong dinala ng boyfriend ng paboritong apo ng kanyang lola. Hindi ako nagdala ng regalo. Hindi mapigilan ni Gerald na iharap ang kanyang nakalulungkot na ngiti. Plano na niya noong una na maghanda ng regalo para kay Lola ngunit pinigilan siya ni Mila. Naramdaman niya na pareho silang maaring magbigay sa kanyang lola ng isang regalo at natural na hahanapin niya mismo ang regalo. Sa makatuwid ang dahilan na si Gerald ay walang dala ngayon ay dahil dumalo siya sa pagdiriwang ng birthday para mapaligaya ang lola ni Mila. Sino ang makakaalam na sadyang sasabihin ito ni Irene para pahirapan siya? Ano? Hindi siya nagdala ng regalo. Akala ko ang boyfriend ni Mila ay magdadala din ng isang bagay na mahalaga para sa kasama niya. Hindi ba ang boyfriend ni Mila ay isang second generation rich kid din? Sa madaling salita, dapat ay marunong rin siya sa proper etiquette at may aayos dapat siyang asal. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakilala niya ang lola ni Mila, pero wala naman siyang dala na kahit ano. Tiyak na nagkukulang siya kumpara sa boyfriend ni Erin na si Kenneth. Nagbulungan ang mga kamag-anak at kaibigan. Sa kabila ng malambing na pag-uusap, ang kanilang mga pag-uusap ay malinaw pa ring napakinggan sa lahat ng naroroon. Sa pagmamasid sa sitwasyon, nabigo ang matandang ginang na panatilihin ang isang tuwid na mukha. Hindi siya ang uri ng tao na natutuwa sa pagtanggap ng mga regalo ngunit bilang isang matandang tao, ang imahe at reputasyon ang pinakamahalagang bagay. Naging malamig siya kay Gerald tulad ng ginawa niya kay Kenneth. Pasimple siyang sumagot na okay lang at sinabihan si Gerald na umupo sa gilid niya. Pagkatapos nito, pabulong siyang nagtanong, "Gerald, narinig kong maayos ang kalagayan ng negosyo ng iyong pamilya. Anong uri ng negosyo ang ginagawa ng iyong pamilya?" "Marami po kaming business, Lola." Magaan na sagot ni Gerald. Bagaman simpleng nagsasabi ng totoo si Gerald, nararamdaman ng lola ni Mila at ng iba pang naroroon na ang kanyang sagot ay medyo walang galang. "Maraming business." Anong uri ng industriya iyan? Paano niya masagot ang isang katanungan ng walang pag-iingat at kaswal? Mabilis na natawa si Mila habang nagsasalita siya, "Lola, ito ang kanyang kauna-unahang pagkakataon na pumunta dito. Kung patuloy mo siyang bibiglain ng napakaraming mga katanungan, baka matakot siya sayo." "Oh Sage. Hindi na ako magtatanong." Sagot ng matandang ginang habang binago niya agad ang paksa. Kung tutuusin, ang matandang babae na ito ay gustong-gusto si Mila. Ano nga ulit? Natatakot ba siya dahil maraming tanong si Lola sa kanya o talagang natatakot lamang siyang sabihin ang totoo? "Sister, bakit hindi mo sabihin sa amin kung anong uri ng negosyo ang ginagawa ng pamilya ni Gerald?"
Sa palagay ko dapat mong alam mo ito ng mas mahusay kaysa sa iba. Biglang tanong ni Irene. Hindi niya kinaya na maramdaman niyang palaging kumakampi ang lola sa anumang sinabi o ginawa ni Mila at naisip ng lola nila na palaging siyang tama. Palaging spoiled si Mila sa lola niya. Silang lahat ang kanyang mga apo din ngunit palagi siyang nagagalit sa kanila kahit sa pinakamaliit na pagkakamali. Bagaman hindi plano ni Irene na makipaghalubilo lang kay Mila, hindi na niya ito kinaya ngayon. Gusto niyang makita kung kasipsip si Mila ngayon. Sigurado na ang katanungang ito ay nakuha agad ang atensyon ng matandang ginang. Bigla niyang naalala ang kanyang manugang ang ugali ni Helen kanina kay Mila. Nakasimangot ang matandang babae nang tanungin si Mila, "Mila, may tinatago ka ba kay Lola? Anong negosyo ang ginagawa ng pamilya ni Gerald?" Humigpit agad ang mukha ni Mila. Sabay lingon niya para tignan si Kylie. Kung may alam si Irene, dapat may kinalaman ito sa kanyang kapatid na si Kylie. Tulad ng inaasahan niya, hindi man lang naglakas loob si Kylie na salubungin ang tingin ng kanyang kapatid. "Hindi Lola, hindi ako nagtatago," kinakabahan na sagot ni Mila. "Hahaha. Nahihiya ka ba na sabihin ang totoo? Kung ganon, ipapaliwanag ko ang lahat sayo. Lola, alam mo ba kung anong klaseng tao si Gerald? Siya ay dating kilalang mahirap mula sa Mayberry University na kumikita sa pamagitan ng pagpapatakbo ng mga gawain para sa iba. Siyempre, nakuha ni Gerald ang pera pagkatapos niyang manalo sa loto. Hulaan mo kung ano ang nangyari pagkatapos nito." Gerald. Hindi alam ni Mila kung saan nakuha ni Erin ang lahat ng impormasyong ito. Tila ba siya ay lubos na bihasa habang nagkukwento at personal na nasaksihan ang lahat sa kanyang sariling mga mata habang isiniwalat niya ang lahat ng nakakahiya na karaan na nangyari kay Gerald dati. Kasama dito kung paano niya ginastos ang kanyang pera matapos manalo sa loto. Inihayag niya ang lahat sa publiko. Ano? At naisip ni Mila ang ganitong uri ng tao na maging boyfriend niya. Sinabi pa niya na siya ay isang mayamang second generation. Sa palagay ko ay sadyang nililinlang ng batang ito si Mila sa pamagitan ng pagsisinungaling at pagbubuo ng kanyang sariling pagkatao. Aba, ang mga tao na matagal ng mahirap ay laging ganito. Ni hindi nila maalala ang kanilang sariling mga apelyido sa sandaling makuha nila ang kanilang mga kamay sa ilang pera. Nanalo lang siya ng ilang pera mula sa loto. Kailangan ba niyang manlinlang ng tao? Ang tsismis ay isang nakakatakot na bagay. Sa isang saglit, parang may hindi mabilang na kakaibang boses sa tainga ni Gerald. Ang lahat ay nakatingin ng masama kay Gerald. Okay? Ang batang ito ba ay nagsisinungaling sa ating Mila? Mainitin ang ulo ni Rita. Agad siyang tumayo at tinaasan ng boses si Gerald. Ang mukha ng matandang ginang ay hindi maiwasan naging mataray sa puntong iyon. Tiningnan ni Irene si Kenneth bago niya inilabas ang isang sardonik na ngiti. Sobra siyang nasiyahan na nailabas niya ang lahat ng kanyang pagkamuhi at hinanakit. Humarap si Rita kay Mila at nagtanong, "Mila, hindi ba sinabi na bumili si Gerald ng isang Bupito series? Naramdaman ko na may hindi tama kanina. Maaari ka lang magmaneho dito si Gerald ngunit hindi niya ito ginawa. Hayaan mong tanungin kita, nakita mo na ba ang kanyang bungo?" Walang imik si Mila dahil hindi niya alam ang kanyang sasabihin. Bupito series. Rita, mayroon kaming kabuuan ng 3 branches ng bungo sa buong Mayberry City. Matagal na noong nakabenta kami ng modelong ito. Tiyak na malalaman ko kung ibebenta natin ang alinman dito. Teka sandali. Naalala ko ngayon. Naalala ko kung sino siya ngayon. Ang kasintahan ni Mason na si Queenie ay tinuro si Gerald habang sumisigaw. Mula nang naroon si Gerald, si Queenie ay nakatingin na kay Gerald ng matagal. Pakiramdam niya ay pamilyar siya at may pakiramdam na nakita niya ang taong ito dati. Ngunit hindi matandaan ni Queenie kung saan eksaktong nakita siya nito. Sa sandaling nabanggit ni Rita ang Bumupito series. Bigla may naalala si Queenie. Paano niya makalimutan? Nakita niya si Gerald sa Mo Shop. Queenie, kilala mo ba siya? Tahimik na tanong ni Mason. Sa totoo lang, nakakahiya para sa mga miyembro ng pamilya na harapin ang kanilang mga kamag-anak at kaibigan dahil ang kasintahan ni Mila ay ganoong uwi ng tao. Dahil dito, hindi rin napigilan ni Mason ang kanyang naiinis na ekspresyon nang makita si Gerald. Sa katunayan, palagi siyang lihim na nakikipaglaban sa pamilya ng kanyang pangalawang tiyuhin. Gusto niya talagang ipahayag ang kanyang galit doon at gustong ilantad ni Queenie ang lahat ng nalalaman niya. Oo, syempre naaalala ko siya. Mason, naalala mo ba ang sinabi ko sa iyo noong nakaraan?
Ilang oras ang nakakalipas, isang kakaibang binata ang dumating sa aming shop para maghanap ng kotse. Pagpasok pa lang niya sa shop, hiningi niya ang pinakamahal na kotse na mayroon kami sa shop. Inirekomenda ko sa kanya ang pinakamahal na mga kotse sa aming shop pero sinabi niya talaga na hindi niya mabibili ang mga kotse na iyon dahil ang lahat ay masyadong mura. Pagkatapos nito, umalis siya sa shop na iritable ang kanyang mukha. Siyempre, naalala ko. Bakit? Sinasabi mo na ang weirdo na iyon ay si Gerald. Talagang nabigla si Mason. Tumango si Queenie. Oo, siya yun. Naalala ko na siya medyo madumi ang damit niya noon. Hindi ko siya nakilala dahil sa pananamit niya ngayon. Agad na naaabik ang paligid habang lahat ay nakatingin kay Gerald. Oh my God, anong uri ng boyfriend ang nahanap ni Mila? Parang may pagkabaliw siya. Nag-aalalang sumagot si Mila, tumigil kayo. Hindi gagawin ni Gerald ang mga bagay na ganyan. Pakiramdam niya ay mahihimatay siya sa patuloy na kaguluhan sa paligid niya. Ano ang nangyayari? Naisip niya na ang mga bagay ay magiging madali lang. Gusto niya lang na magpanggap si Gerald na boyfriend niya para mapasaya ang kanyang lola. Pangalawa, gusto niyang patunayan ito kay Irene. Kung sa bagay, tinapon lang sila ni Gerald kahapon. Hindi kailanman akalain ni Mila na ang kanyang pinsan ay talagang magiging walang awa. Hindi niya kailanman maasahan na siya sa atin at alamin ni Irene ang background ni Gerald. Bukod dito, ano ang mga posibilidad na ang bagong girlfriend ni Mason ay talagang nakasalubong si Gerald dati? Ang masaklap pa nito, minaliit pa nito si Gerald at ginawang parang tanga. Maari mong sabihin na ang lahat ay ganap na nag-backfire at naging kabaligtaran ang direksyon ng inaasahan ni Mila. Hindi kailanman gagawa si Gerald ng mga ganyang bagay. Mila, naiisip mo ba talaga na magsisinungaling sa'yo ang hipag mo? Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari mo lang tanungin ang boyfriend mong si Gerald kung totoo ang lahat ng sinabi ko. Maaari mong tanungin siya sa lahat ng nangyari sa mo shop sa araw na iyon. Sagot ni Queenie. Tahimik na nakikinig si Gerald sa usapan mula sa isang gilid. Sa pagkakataong iyon, isang biglaang pag-alaala kay Queenie ang narinig niya. Bukod sa nangyari sa mo shop na iyon, ito ay one-sided na opinion ni Queenie sa araw na iyon. Nakasuot siya ng itim na uniforme. Patuloy siyang nagsasalita sa ibang mga customer at hindi siya sineryoso nang ipinakilala sa kanya ang ilang mga kotse. Karaniwan silang walang masyadong interaksyon noong araw na iyon. Naalala din ni Gerald na sinaway at sinumpa siya ni Queenie nang lumabas siya sa shop ng araw na iyon. Wala siyang gaanong pakialam tungkol dito. Ngunit tatanggihan ba ni Gerald ang kanyang mga sinabi? Paano niya sasabihin ito? Kung sa bagay, ang sinasabi ni Queenie ay walang iba kundi ang katotohanan. Habang pinapanood siya ng lahat, dahan-dahang tumango si Gerald at sumagot, lahat ng sinabi niya ay totoo. Sa totoo lang. Ito ay talagang napakasakit dahil hindi ako makapili o makabili ng alinman sa mga mamahaling kotse sa mo shop sa araw na iyon. Ito ay dahil lamang sa ang mga kotse doon ay talagang napakamura. Matalinong sinabi ni Gerald. Habang nagsisimula ng mag-chat ang lahat, biglang nakatanggap ng tawag sa cellphone ni Rita. Nagliwanag ang mukha niya sa tuwa habang sumisigaw, ano, ate? Nakarating ka na sa airport. Hindi ba sinabi mo na hindi ka makakabalik para sa birthday ni Lola? Ay, Saige. Pupunta ako at susunduin ka ngayon. Binaba ni Rita ang tawag at sinabi, Lola, darating ang kapatid ko. Bumalik siya mula sa country at naghihintay na siya sa airport ngayon. Naku, ang batang yan, si Kara talaga, sige. Alam ko na talagang babalik siya. Ngumiti ang matandang sinabi niya kaagad, Mason. Mason, sunduin mo si Kara. Ikaw na lang mag-isa. Gusto kong manatili si Queenie dito at samahan ako. Okay, Lola. Ngumiti si Mason habang kumakaway, hawak ang blue sports car key sa kanyang kamay bago mabilis na nag-excuse. Pagkabigo ang makikita sa mukha ni Mila. Si Kara ay kapatid ni Rita. Mula pa noong pagkabata, laging may pinakamahusay na relasyon si Mila sa dalawang magkakapatid na ito. Alam din ito ng lola niya. May katuturan na sasabihin sa kanya ng kanyang lola na kunin din si Kara, subalit malinaw na sinabi niya kay Mason na kunin siya ng mag-isa. Sinasalamin nito kung gaano siya nasisiyahan sa kanyang lola. Nang makaalis si Mason, ang paksa ng pag-uusap at pagtuon ng lahat ay nahulog muli kay Gerald. Tutu. Walang mag-aakalang magiging ganyan si Gerald.
Dahil dumating siya doon bilang kasintahan ni Mila, ang pokus ng paksang ito ay malinaw na may mataas na kahalagahan. Nanatiling tahimik si Gerald habang nagpatuloy sa pakikinig sa mga akusasyon. Siyempre nagalit siya nang marinig ang lahat ng paninirang puri at panunuyan ng iba. Ngunit alam din niya na kailangan niyang alagaan ang reputasyon ni Mila. Ang magagawa lamang niya ay tiisin lamang ito. Sa oras na ito, biglang tumunog ang cellphone ni Queenie. Tinatawag ako ni Mason. Siguro gusto niyang samahan ko siya, Lola. Ngumiti si Queenie bago sinagot ang tawag. Agad na umusbong ang muka niya. Lola, may masamang nangyari. Si Mason ay sumalpok sa ibang kots. Ano? Noong ni-reverse niya ang kanyang sasakyan palabas ng parking lot, aksidenteng nabangga niya ang isa pang kots. Ah! Iniisip ko kung may nangyari na malala. Okay lang ba ang sasakyan ni Mason? Nagmamadaling tanong ng matandang babae. Hindi ito big deal. Kung walang sira ang kotse ni Mason, pwede mong hilingin sa kanya na pumunta at kunin muna ang kapatid mo. Ako ang bahala sa mga problema para sa kanya. Sagot ni Kyle at ngumiti. Gaano kahirap makitungo sa banggaan lamang sa likuran? Mason, pwede ka munang umalis. Sinabi ni Kyle na tutulungan kanya upang harapin ang bagay na ito. Ano? Okay. Pagbaba ng tawag, nag-alala si Queenie sa tatay ni Mason at sinabi ni Mason na takot siyang iwanan ang sasakyan. Sinabi niya din na pumunta ka doon at tingnan ang nangyari, Tito. Parang nasa malaking problema si Mason. Ha? Ano ang nangyayari? Bulong ng bawat isa sa kanilang sarili. Lahat sila ay nagtungo sa parking lot sa pag-usisa. Sumabay din ang matandang babae. Si Mason ay karaniwang isang napakakalmado at mahinahon na tao. Hindi siya kumikilos sa ganitong paraan kung ito ay anumang ordinaryong bagay. Gerald, pumunta tayo doon at tingnan din ang nangyari. Biglang sinabi ni Mila. Nakangiting tumango si Gerald.